Nakalimutan ko yung kapitan. Sa sobrang dami nakalimutan ko na. Hello po. Good evening na pala. Nag-wait po namin tulog. Wait lang, pasahin ko. Wait lang, kuya. Wala na ba? Ano ba ako? Ano po? Wait lang, notes. Anong ulit yung isa? Commissional? Ayan guys, tapos na kami and interview tayo ng pailan-ilan. Ito si Kylie. Ang takeaways ko po is kailangan po natin si Lord sa lahat ng oras kasi kung wala po tayong Lord, di po natin magagawa yung mga kailangan po natin gawin. Katulad po ng pagdi-disciple po. Kailangan po natin ng guide niya at ng help niya po sa pagdi-disciple. Yun lang po. So yan, first time yan. First time sa, ano ba tawag doon ito? National Conference. No? So, ito si Mia. Takeaways. Natutunan. So, ayan, yung takeaways ko po, first of all, sobrang ganda po ng preaching lahat ng pastor. And ang pinaka nag-rema po sa akin is yung kay Bishop Ariel din po talaga na you have to move in order to do the vision. So, hindi po tayo makakagawa ng vision kung wala tayong movement. So, ayun po. Thank you so much po. Ayan, nagulat pa yan pero may nasabi siya. No? Ano pa tayo? Nasa sila ate. Ate Jenna, takeaways. Dito ka. Takeaway. Ito si Ate Virgie. Takeaways. Ba't mga takot mag-takeaways? Tinataguan tayo. Ano pa tayo? Pahabol guys. So upawin na kami and content takeaways pati. Dito. Pahabol. Okay ka muna. Takeaways sa 2 days natin na conference. Kamusta ang experience and ano yung natutunan? Ayun, so sobrang saya po ng experience and talagang encourage you all na talagang pumunta kayo sa next time and talagang you will know what is our purpose in this earth na talagang it is to win souls and make disciple. Yun yung utos sa atin ni Jesus Christ and we're ought to do the legacy and talagang ipasa natin yung true legacy sa mga tao. Yun lang po. Ayun, maraming salamat. So si Bon, ano yung takeaways mo for 2 days conference? So yun po, yung takeaways ko doon yung simula kahapon. Yung una muna kay Pastor Bert, ayun, be good disciple, to be a good disciple making. No? Talagang kailangan tayo mismo sa atin muna magsisimula yung pagbabago and talagang kailangan makuha natin yung character ni Lord. And kanina, no, yung pinakatumatak saan doon sa sinabi ni Bishop, no, talagang kailangan maging radical. No? Hindi lang yung tuwing attend ka lang, kailangan may obedient ka, consistent. Talaga kailangan, hindi lang yung attend ka lang, no, Zimbabwe ka lang, kailangan talaga dapat may obedience ka, tuloy yun. So yun yung pinaka-takeaways ko. Ayan, so thank you Juan. So content takeaways tayo. Halika dito, Ja. Ayan, takeaways lang sa 2 days conference natin. Pinaka-tumatak po sa akin yung kanina na dapat hindi tayo mag-settle sa kung ano na yung level natin. Kailangan talaga nag-move and nag-grow tayo sa faith natin kay Lord. And also yung kahapon, no, important na talagang sumunod tayo kay Lord. Mag-say yes talaga tayo kung ano yung pinapagawa niya. And yung power din ng no ni Lord, it's our protection. So, hindi dapat tayo magtampo kung nag-no man si Lord, no, kundi sumunod pa rin tayo kung ano yung redirection ni Lord and ano yung correction niya para sa atin. Yan lang po, God bless! Ayun, thank you very much. Hanap pa tayo ng, ito si Jean, may kausap. Takeaways for the 2 days conference. No? Ano yung mga natutunan mo? Ano po, yung ngayon lang po, yung pinaka-recent, yung kay Bishop Ariel, na hindi dapat tayo mag-stop lang for being normal, nominal Christian and radical Christian. Dapat maging missionary Christian po talaga tayo. Na lalakad po tayo, hindi lang po tayo puro prayers, kailangan may action. And yung kahapon naman po, yung power of saying yes. Ayun, merong blessing and may power and presence ni God kapag nagsisay yes po tayo sa kanya. Yun lang po. Thank you. Ayan, thank you Jean. Sino pa? Sino bang di nakatakeaways dito? Yung mga matatanda yung mag-takeaways eh. So, pahabol natin si Gia. Anong natutunan for the 2 days conference? Ayun po, so sobrang empowering po ng day 1 natin hanggang sa day 2 natin. It's all about talagang kung paano natin iiwan yung salita ng Lord to other generation. And talaga dineclare natin ngayon na matatapos yung National Conference 2025 na tayo ay isang radical and missional disciple and followers of God. Ayun po. Ayan, thank you Gia. No, so, ayan, marami natutunan lahat. Ayan, kuha na natin si Pastora. Pastora. Si Pastora. Si Pastor. Where's Pastor? Si Pastor Jay. Si Kuya Mac. Kuya Mac, halika dito Kuya Mac. Ano natutunan mo sa conference? Content takeaways naman dyan. Marami, lalo na yung sa bunga, no, kung yung bunga is walang buto, hindi na siya lalago. Kaya mas maganda na kahit paano yung bunga
marami, may buto siya para mag-reproduct pa rin, mag-reproduce na mag-reproduce. Kasi kung matutulad tayo sa isang bunga na walang buto, parang patay na rin tayo no? Kasi hindi tayo mapapalago ng ano. No? So yun yung natutunan, yun natanda ko kaninang takeaway ko. Yun, isa pa yung itong huling ni Bishop, yung about sa kailangan, hindi lang tayo nominal or abnormal, kailangan maging radical tayo tsaka maging missional. Kasi kung magiging nominal lang tayo, parang attend lang tayo ng simbahan, so useless lang. Magiging useless na tao lang tayo, kaya kailangan maging kapakipakinabang tayo sa harap ng Panginoon. So yun lang. Ayun. Thank you, Kuya Mac. Ikaw, Johans, mag-takeaways ka muna. Content takeaways na natutunan mo sa 2 days conference. Ano po, wag tayo mag-train ng mga stagnant or wag natin i-entertain yung mga stagnant Christians. Mag-train tayo or mag-build up tayo ng mga radical at missional Christians by giving them the correct seed, the right seed at yung tamang foundation po. Ayan, thank you. Thank you. Nag-uwian na, guys. So, thank you sa lahat ng mga kuha na ng takeaways. So, wala na akong mahanap. Sino ba? So, ayan, si Kuya Nat. Kuya Nat, sali ka muna dito. Konting takeaways naman sa 2 days conference natin. Yes, sa sobrang dami nakalimutan ko na, hindi, joke lang. Yung kung ko talaga kailangan maging radical saka, anong ulit yung isa, commissional? Missional. Missional. Hindi, kasi hindi pwede yung nominal lang, saka normal. Yung normal kasi yung parang self-centered lang. Parang kung ano lang kung gusto mo, yun lang. Kailangan maging radical tayo, radical. Paunti-unti, magiging missional talaga. Pero yung goal, missional. Salamat kay Bishop Oriel po sa magandang empowerment para sa ngayong 2025 National Conference. Thank you, Lord. Ayun, praise God po. No? Sa lahat ng leaders, empowerment talaga itong National Conference. And hopefully, magkaroon ng application lahat ng natutunan namin. And mababaliwala lahat to kung walang application. So we need to be missional talaga to produce more seeds and fruit that will last. So kita-kits tayo sa susunod. And pahabol bago tayo magwakas. Si Joseph, anong takeaways mo habang anong bag mo? Oh, hello. Yun. Thank you sa grabe mga revelations and mga teachings, no. And talagang may kasamang corrections pa din, no. Kahit na teachings to pero may correction. Pinaka-takeaways ko dito is kay Bishop Oriel, kailangan missional talaga. Kailangan humayo, hindi lang tayo mag-chill lang. Okay? Kasi it's not the time na para umupo, makinig lang ng preaching, pero dapat may gawin. Kasi G12 is a movement, not just a system. Yun lang, thank you. Ayun, thank you very much, Joseph. No? So nagkakagulo na dito. Uwian na, guys. Takeaways ka muna. Ano natutunan mo sa conference natin? Sinabi po kanina ni Daniel kung na kahit na tumatakbo po tayo sa ni God, hahabulin po tayo ni God para po mapunta po tayo sa tamang direction po ng buhay natin. Yun lang po. Bye-bye po. So sige, sino pang volunteer? Okay. Yung sabi ni Bishop Oriel na hindi dapat tayo manatiling normal, dapat maging radical tayo. Yes. Yun, sino pa? Yung sinabi sa Bishop sa Luke 9 verse 25 binibisa, what good is it for someone to again to world and yet lose of perfect their verse. Sana sa buhay doon po malagang timbahin kung ano yung maalaga sa atin na hindi masama magkaroon ng pangarap at magsikap na tagumpay daw tayo. Tapos ngunit dapat natin tandaan na ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa material na bagay. Higit sa dapat nating pangalagaan ang relasyon sa Diyos at sa ating mga kapwa. Ay, nakahabol daw to. Sabi po ni Bishop Oriel, dapat meron po tayong effectivity para makapang-impluensya po tayo ng mga other Christians po, and dapat po meron din po tayong willingness and commitment. Yun lang po. Ayun, may habol pa. Take away, natutunan mo. Hindi po dahil nagno-know, na po agad. Parang minsan po nagno-know kasi they care about you. Parang ganon. It gives space for correction. So ayun, very, very talagang knowledgeable and napakaganda ng mga encouragement ng ating mga pastors. And hopefully, hindi ma-stop sa knowledge lang information, magkaroon talaga ng application lahat. So may habol pa ata. Yung sa po sa Ephesians chapter 3 verse 2, yung sakripisyo po. Ang pag-ibig ay hindi madali. Kung minsan ito ay nangangailangan ng sakripisyo, ngunit tulad ni Kristo ay dapat tayo maging handa maging sakripisyo sa mga taong mahal natin. Ay lamang po. Thank you po. Thank you guys sa lahat, and hopefully makita-kita ulit tayo sa susunod na conference sa Davao. See you next year. Bye-bye.